JC, maybe you want to join our alliance. They have plans of killing the Naak alliance already and bringing me in because they have trust issues already with Kay and Chris. Sabi ko na, baya, abot ako sa point na ganito. Alam mo yan, parang, I know that the weakest of the second tribe, kunwari, kung mas lamang sila sa amin, normally, yung pinakamahina, yung pinakahuling natatanggal, yan yung nagiging deciding factor eh. So, para pag-aagawan ka talaga. Kung dumating man yung point na kailangan ko bigay yung trust ko sa kanya, hindi malayo mangyari yun. Nakuha mo na sa nuclear, di ba? Dinetonate ko na, meron pa kasi nuclear dito. Kasi pa ako nuclear dito, pasambugin ko kaya ito mamaya. Ako ba ka uwi? Ayoko pa uwi. Promise ako talaga humingi. Mag-iptaan lang ako! Gaga! Ano ba gagawin talaga mamaya gabi na nakapapatirin niya ako sa amin. Nagtukla yun. Sino nabibigyan ko ngayon? I'm still nervous about the upcoming tribal council. I mean, anything can happen. I still have that freaking black pearl, okay? And alam mo yun, who knows if I'm gonna be voted out tonight. Basta ano pa, possibly pa lang. Sa kaso para di ko alam yung kids. May binubulong sa akin si Kay na hindi pa tinutuloy. Parang meron pang hidden agenda si Kay eh. Hihintayin ko lang kung ano yung sinabi niyang mamaya kang sabi kasi dumating si Rab eh. Feeling ko, parang kinukuha ni Chari si JC, ganyan. Para ako sino i-vote out, mga ganyan. Yun ang nararamdaman ko. Pero tinanong ko naman si JC, sabi niya hindi daw. Pero hindi, wala akong tiwala pag may nakakita kasi ako nagkukahit-usap na gano'n. The thing is, parang, I decided to join JC's alliance. I didn't give any word to Kay. Ang sinabi ko sa kanya, I'll be her friend. And alam mo, she can trust me with whatever. Sana po lang sama ng loob, Lord Jesus. And sana po, ano pa rin po kami, laro lang po talaga to, Lord. Sana po walang personalan nang malaman po namin isa't isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. One big fight ulit, one big shot. 1, 2, 3, shut up! Susunod, bago tayo magsimula, papasukin natin mga miyembro ng ating jury. Vern. Pinatalsik sa huling tribal council. Survivor Philippines viewer ka ba? Pwede ka rin makipagpagalingan, pautakan, at patatagan sa aming text promo. Para makasali, sagutin lang ang daily Survivor Trivia. I-type lang ang Survivor at letra ng iyong sagot at i-send sa 4627. Pwede ka nang manalo ng 2,000 pesos araw-araw at 50,000 pesos sa Grand Draw para sa ating Survivor question for the day. Maaari rin kayo mag-download ng Survivor Wallpaper. I-text lang ang MMS space Survivor at i-send sa 4627. Salam, welcome sa inyong pang-apat na Tribal Council bilang tribo. Pakipwesto yung mga sulo. Bago tayo magsimula, papasukin natin mga miyembro ng ating jury. Jace. Kiko. And Vern. Pinatalsik sa huling tribal council. Kung napapansin nyo, yung ating jury parami ng parami, habang ang ating mga survivors naman, pabawas ng pabawas. Simula na tayo. Sa reward challenge natin, kung saan isang sibat ang kailangan yung ibato, nag-practice ba kayo ng umaga? Ako nag-practice ako one time lang, pero sila nag-practice talaga, lalo na si Marlon. Kita ko talagang todo practice niya. Nung nakita mo sa'yo yung pinakamalapit sa target, anong naramdaman mo nun? Hindi ko alam, ako pala panalo kasi kala ko si Rabang mananalo kasi mas malayo yung nabato niya eh. Marlon, ikaw yung pangalawa sa reward na yun. Ikaw yung second na pinakamalapit sa target, di ba? Ano yung naramdaman mo
nung nakita mo ikaw yung pangalawa? Ang iniisip ko kasi yung kung hindi ako second, third, yung pizza. So, sabi namin yung second, sabi ko, yes, burger, gagawin na kagad ako. Kasi, yung hobby ko is paggawa ng sword, improvised weapon, bow and arrow. So, kaya talagang iniisip ko dapat yung laro niya sa akin eh. Pero dumating ang punto, Chris, na kinailangan kong itanong sa'yo kung paano ka pipili. Ikaw yung magdedesisyon kung ano ang kakainin Nino. Bali nung sinabihan mo na ako na mamimili ako sa bawat kasama ko, masyado talaga ako nahirapan talaga eh. Pero una talaga nung sinabi mo kung kanino una mapupunta yung pinakamasarap, sabi ko talaga sa akin kasi first time ko lang makakain ng ganun talaga eh. Pero pagdating naman sa dalawa, kay Charis siya kay Marlon, doon ako medyo na parang nawala sa sarili na nahihirapan ako mamili sa kanila. Pero wala na akong magawa, wala na eh. Kailangan yun ang naging desisyon ko rin. Marlon, nung nalaman mong kailangan si Chris ang pumili kung sino yung kakain ng ano, napansin ko, tumingin ka na sa buhangin, pinagsisipa-sipa mo na yung buhangin. Bakit? Actually pa yung anytime, pag kayo nanalo talaga, member na hindi na ako talaga aasa makukuha. Kasi yung sinasabi nilang yung dating naak sa kadyara kay nawala na yung poste, kasinungalingan malaki. Buo pa rin ang naak para sa akin. Hindi mo pakiramdam na medyo unfair yata ito. Ako yung naka-second place, bakit ang nakuha ko sampalok at saka soft drinks? Actually po ako, dun lang ako sa katotohanan talaga eh. Naglalaro kami dito, itong larong to napaka-brutal eh. Inasahan mo ba na ikaw yung tatawagin ni JC bilang isa sa mga pwedeng makita ang kabuuan ng message mula sa loved one? Talagang nilabang ko yung laro na yun para makita ko talaga yung message ng buong buo eh. So, nung pinili ako ni JC talagang sabi ko, hindi ko pagpapalit dun sa resort or yung ibang natanggap niya, parang sobrang thank you talaga. Yung naramdaman mo na. First time na makita kang umiiyak, humahagulgol, ano yung nararamdaman mo? Ano yung iniisip mo habang pinapanood mo yung message? Ako kasi yung tipo ng tao na yung tinatago lang yung nararamdaman kahit gaano kasaking hirap. Talagang tunay na pagkatao ko lalabas pag once nakita ko yung girlfriend ko or family ko na, yung mga relatives ko. Napuna kong umiiyak ka, tumahagulgol. Sinabi ko, Marlon, first time na makita ganyan ka. At muli, sinabi mo na naglalaro ka. Para sa akin, yung larong ito is talagang malayo sa personalidad ko. Yung kung ano yung pinakita ko, kung ano yung nilaro ko, eh napakalayo sa pagkatao ko. Basta ano, dito sa akin, we're just playing a game. Marami na akong personalidad na labas dito. Naging jolly ako, naging komedyante ako, naging bad boy ako. Kung may kita mo tapos, banda mo na, naging emo na ako. Yung ginawa kong yun, lahat yung para mag-survive ako. At any point ba, nung pinili mo si Marlon, pinili mo siya dahil nakatingin ba siya sa'yo? Naramdaman mo nagmamakaawa siya, na gusto rin niya makita yung message? Actually, nung pinili ko siya, hindi ako nakatingin sa kanya. Parang, yun nga, tumakbo sa isip ko na gusto ko fair na may makuwala. Gusto ko ma-feel niya rin na may chance pa rin siya. Sa iyong paninindigan na pagiging fair at yung mga desisyon na ginawa mo, pag dumating ang punto na wala yung immunity necklace sa leeg mo at ikaw na vote out, paano na yun? May vote out naman nila, okay lang. At least napakita ko sa kanila yung sarili ko na kung paano ako maglaro. Mami Zita, natatakot ka ma-vote out dahil Ang dami ko po talagang problema sa Pilipinas, sa iniwan. Kaya po talaga gusto kong manatili pa talaga dito ko. Hanggang saan ako, kumbaga ang buhay ko dito. Talagang lahat ng pagsubok sa akin. Patalunin man ako ng pinakamahabang tuktok nitong bundok sa islang ito. Tatalon ako. at binanggit mo dito yung ilan sa mga kamag-anak mo na may sakit. Yung unang-unang, sakit na ng tatay ko, arthritis siguro dahil matanda na siya. Tapos yung ate ko, yung sinabi niya sa akin na may cervical cancer daw siya. Tapos yung kapatid ko na sunod sa akin, waiter ang sakit din niya. Tapos yung isa ko pang anak, malaki po yung isang itlog niya. Gusto ko po talaga ipa-opera. Tapos gusto ko po mapaaral yung mga anak ko kasi ang hirap po talaga ng walang pinag-aralan. Gaya kahapon na puro sa English ang question. Talagang totoo po, nahirapan po talaga ako. Pero yun na nga sabi ko, kung halimbawa, kung hanggang saan man ang buhay ko dito sa islang ito, tatanggapin ko po ng maluwag sa puso ko po. Tinago ko ang flint o ang pang-apoy. Bago pumunta sa tribal council, bubuhusan ko ang apoy para di nila ako maboto. Meron pa akong isa nakakatakot. Kung nakakayanig na yung apoy niya, meron pa akong isa dito.
for me to know and for you to find out, guys. Ang ikalabing dalawang castaway na natanggal sa Survivor Philippines